Bahagi ng curriculum ng mga estudyante sa grade 6 ang bahagi ng kasaysayan ng panahon ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang ama ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang titulo nito, Diktadurang Marcos. Pero nag-viral ngayon ang memorandum na ito mula sa Bureau of Curriculum Development ng DepEd noong September 6. Sa memo, ipinagbigay alam ng Bureau of Curriculum Development ang kanilang pagtalima sa direktiba na baguhin ang titulo mula Diktadurang Marcos ay gawing diktadura na lamang. Ang DepEd kinumpirmang totoo ang memo. I confirm that indeed there was a letter that was sent to the Office of the Undersecretary for Curriculum and Teaching. This was made by our Bureau of Curriculum Development specialists. This was submitted to my office and then forwarded to the Office of the Undersecretary for Curriculum and Teaching. Ang memo na yan inilabas ilang araw lang bago ang ika-51 anibersaryo ng Deklarasyon ng Martial Law na sinasabing nauwi sa malawakang paglabag sa karapatang pantao sa bansa noong panahong iyon. Kaya naman gano'n na lang ang pagtutol ng ilang grupo. Sabi ng Alliance of Concerned Teachers, tangkaraw ito para baguhin ang kasaysayan. Insulto rin daw ito sa mga biktima ng human rights violations noong martial law. Ganito rin ang sabi ng ilang mambabatas. Naniniwala ang kabataan na hindi dapat malimot ng ating kolektibong pag-alala na ang panahon na ito ay isang diktadura. Kaya kada taon ay masugid din ang ating panawagan para manumbalik ang pag-aaral ng kasaysayan sa high school at mas paghusayin pa ang pagtuturo nito sa elementarya nang hindi nakabaluktot ang naratibo. Sinagot ito ng Bureau of Curriculum Development ng DepEd. Hindi po yan revisionism. Because ultimately and inevitably in the discussions of these, it will always lead to sino ba ang nagpatupad dito. Hindi rin daw pinagbabawalan ang mga guro na banggitin si Ferdinand Marcos Sr. kung martial law at diktadura naman talaga ang topic. Pinabulaanan din ng DepEd na may pressure sa kanila para tanggalin ang salitang Marcos sa topic outline ng grade 6 syllabus. It is purely an academic discussion. The stand of our specialists. At the same time also, we're saying that we acknowledge that, but that there are other considerations that we have to take into account as we decide on certain issues. Hindi pa rin daw pinal kung tatanggalin na nga ba o hindi ang salitang Marcos sa topic outline na Diktadurang Marcos. Sa September 18 pa naman matatapos ang pilot period ng bagong matatag curriculum ng DepEd. Para sa GMA Integrated... Ayun, di ba? Deserve ng mga Marcos na linisin ang kanilang pangalan. Hindi na dapat diktadura. Dapat, di ba, bayani. Yan. Yan yung bagay kay Apo Lakay. Di ba? Yan yung bagay kay Ferdinand Marcos Sr. Kasi hero naman talaga siya eh. Di ba? Nagsilbi siya sa bansa, ilang dekada siyang naging pangulo, and at the same time, army din siya. Di ba? Yun! Yan ang hero! Di ba? Hindi yung namatay lang sa airport. Nagets? Hindi yung housewife naging presidente. Ano yun? Diba? Katangahan. Kaya tama lang yan, no? Yung mga baluktot, yung sabi ni Raul, yung baluktot, tama Raul. Yung baluktot na kasaysayan, baguhin na. Diba? Yung mga kasinungalingang galing sa dilawan, baguhin na. Diba? Sino ba yung nagpauso na yan? Diba? Sino ba ang nagpauso na masamain ang pangalan ng mga Marcos? Di ba mga dilawan? Di ba sila lang naman? Di ba? Kaya it's about time. Mas maganda yan i-topic. No? Mas maganda yan ma-open discussion about mga Marcos para malaman ng mga kabataan at mga estudyante ano talaga ang totoo. Na ang totoo, bayani si Apo Lakay. Yan ang totoo. Martial law victims. Sus! Si President Marcos Sr. pa nga ang nagsabing wag niyong saktan ang mga tao, di ba? I-disperse niyo ang tao na without shooting them. Di ba? Napaka-clear nun.
wag niyong babaguhin ang history. Wag niyong babaguhin ang sinabi ni Marcos Sr. Napakaklaro ng sinabi niya. Disperse the crowd, di ba? Disperse the crowd without shooting them. Napakaklaro nun.